Isang magandang umaga sa inyo lahat. So tayo darang ngayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Ipanalangin natin sa Panginoon na maging maayos na at bumalik sa normal ang ating pamumuhay, ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At napakahalaga pa rin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Ang pinakamahalaga ay ang ating fellowship at ang pagsamba natin sa ating Panginoon. Praise God. Okay, sa oras na ito, ay bukas kayo sa akin sa aklat ng John chapter 4, verse 20 to 24. So, sabi dito ng Bible, na ganito ang pagkakasaan. John chapter 4, verse 20 to 24. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ang siyang dakong kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Verse 22, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Tatapos dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya na iyong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, God, ang dalangin namin, samahan mo ang iyong salita. I-bless mo po, Panginoon, at pagpalain mo dakilang Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Okay, nais ko po mangusap sa pagsang the fruit of true worship. Ang bunga ng tunay na pagsamba. Maraming mga tao papahayag sila ng kanilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Maraming pamamaraan ang ginagawa ng tao, may kanya-kanyang pamamaraan at walang tao na magsasabi na hindi siya marunong sumamba sa Diyos. Pero ang tunay na pagsamba ay pinapakita ng Bible, meron itong bunga. Hindi maaaring wala. Kung tunay ang pagsamba natin at pagkakilala natin sa ating Panginoon ay magbubunga ito. At ito makikita natin sa kasaysayan ng isang babae na ito, isang Samaritana. Pumunta siya doon sa lugar na yaon upang umigit ng tubig sa balon na ginawa ni Jacob at doon niya na-meet ang ating Panginoon. So makikita natin sa tagpong ito, amen, ang tunay, ang kalikasan ng isang tunay na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Una, na nais kong bigyan ng pansin at pag-usapan dito, true worship produce truth. Amen? Ang tunay na pagsamba ay hindi maaaring hindi magbubunga ng katotohanan. Ayan, ito ang dapat natin maunawaan. Ang tunay na pagsamba, naka-address yan sa isang tunay na sinasamba. Ito ang dapat natin maunawaan. Huwag niyong kalilimutan, ang katotohanan ay namamalagi at nananatili. Amen. So, ang parati ko sinasabi sa inyo, ang basihan ng katotohanan ay hindi yung sa dami ng nagsasagawa nito. Amen.
Huwag po natin kalilimutan yun. Ang katotohanan ay namamalagi at nananatili. Amen. Hindi mawawala ang mga bagay kung ang isang bagay na ginagawa natin ay pawang katotohanan. Sabi nga ng salita ng Panginoon, lilipas ang langit at ang lupa, datapwat ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen? Ang mga bagay, ang pagsambang wala sa katotohanan. Amen? Tandaan natin, dito lamang yan. Hindi yan magtatagal. Amen? Ito ang dapat natin maunawaan. Sa mga bagay, ang kawalan ng katotohanan ay temporal. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, tandaan natin, temporal yan. Dahil lahat ng bagay na nakikita ng tao ay may katapusan. Amen? Ito ang dapat natin maunawaan. Kaya ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa lahat ng bagay ng kasinungalingan ay hindi kailanman magtatagal. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ano sabi rito? Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Ano sabi ng ating teksto? Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Ito ang dapat natin maunawaan. Ang katotohanan ay namamalagi. At ang kawalan ng katotohanan ay temporal. Itong sabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng pagsamba ng tao sa Diyos-Diyosan, sa mga bagay. Alam mo, ang pagpinag-usapan natin yung salitang Diyos-Diyosan, maraming Diyos-Diyosan dito sa ibabaw ng lupa. Pananalapi ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Amen? Ang pagkakahaman ng tao sa pananalapi ay katumbas ng pagsamba natin sa Diyos-Diyosan. Kasama na yung mga imahe, mga kulto, mga gawa ng kamay ng tao, ang lahat ng yan ay temporal. So ang hinahanap ng ating Panginoon, amen, ay katotohanan, at ang hinahanap ng Panginoon ay pagsamba na naayon sa katotohanan. Ito ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga, amen, ang pagsamba sa ating Panginoon, lalo't-lalo na may katotohanan na ginagawa natin na pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Amen. Nabanggit minsan ni Pastor Boyd na sabi na ang ibang fellowship ay hindi na halos nagtitipon. Hindi na halos nagtitipon. Sabi nga niya, dapat sana sa makataong kaisipan, dapat sana ay isang beses na lang magtipon o mag-record, mag-live streaming. Dahil yung kalimitan ng fellowship ngayon ay ganun ang ginagawa. Pero sa atin, amen, continuous ang ating ginagawa. Amen. Pati yung ating midweek service ay hindi natin binabago. Amen. Sapagkat ang katotohanan ay nananatili at namamalagi. Amen. Ito dapat natin maunawaan. So, kawalan ng katotohanan, tandaan natin, ay yan ay temporal. At lahat ng mga bagay na sumasalungat sa katotohanan, ang lahat ng yan ay temporal lamang. Hindi yan makatatayo at hindi yan magtatagal. Isa pang bagay, huwag natin kalilimutan ang ating Panginoon, si Jesus ay nagpapahalaga sa katotohanan. Yan ang ating huwag kalilimutan. Si Jesus ay nagpapahalaga sa katotohanan. Bakit niya sinabi ang salita na ito na sinabi niya sa babaeng Samaritana, tawagin mo ang iyong asawa. Ano ba yun? Sa tingin ninyo, intentional ba yun? Tawagin mo ang iyong asawa. Ako'y naniniwala ahead ng kaisipan ng ating Panginoon. At ang sabi rito ng ating Panginoon, tawagin mo ang iyong asawa. Nagustuhan niya ang sagot ng babae. Dahil sinabi ng babae, wala akong asawa. At sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 16,
2:19, at sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Yan ang sabi na salita ng ating Panginoon. Sa 19, ang sabi rito, at sinabi sa kanya ng babae, Ginoo. Ano yan? O sa 16, sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Ito yung sabi ng salita ng ating Panginoon. So doon mo makikita na bakit ginawa ng ating Panginoon yung mga bagay na yun, yun ang nagpapakita na gusto niyang makita ang katotohanan sa isang babae. Sa Jesus ay nagpapahalaga sa katotohanan. Amen. Praise God. Ito dapat natin maunawaan. Kaya tinanong niya yung mga bagay na yun, gusto niya makita kung anong gagawin ng babae. Kung anong kanya sasabihin at kung ano ang kanyang ipapahayag. Itinatuwa ng Panginoon ang ipinahayag ng babae. Kapag nagsalita siya ng katotohanan. Isa pang bagay, ang taong nagsasalita ng katotohanan ay madaling makakilala ng katotohanan. Kaya may mga tao na hindi nila makilala ang katotohanan dahil hindi sila nagpapahalaga sa katotohanan. Kung ang isang tao ay mayroong mataas na pagpapahalaga, kung ang isang tao ay naninindigan sa katotohanan, madali niyang makilala kung ang isang bagay ay totoo. Kung ang isang samahan ay totoo, kung ang isang nagsasalita ay totoo, ay makikilala agad ng isang tao kung ang taong ito ay sanay manindigan at pumapako sa katotohanan. Amen? Marami sanang papabor sa gawain ito ng ating Panginoon sa lugar na ito kung sila'y nagpapahalaga at tumatayo sa katotohanan. Hindi nila makilala ang gawain ng ating Panginoon dahil ayaw nilang tumayo sa katotohanan, sila'y namumuhay sa kasinungalingan. Nakita ko dito yung sabi ng babae at sinabi sa John chapter 4 verse 19 at sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napapagalata kung ikaw ay isang propeta. Nakilala niya agad ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ay tumatayo sa katotohanan. Alam niyo, bihira yung ganun. Ang isang tao, minsan, kadalasan yan, kapag sinabihan mo yan, lalo na ng mga maling gawain na sa buhay, magagalit yan. Diba? Nagagalit yan. Huwag ka masyadong judgmental. Napaka-judgmental mo naman. Di ba yung nagsasabihin ng tao, sinabi mo, marami kang asawa, nakalimang asawa ka na. Ibig sabihin, pag sinabi nakalimang asawa ka na, ibig sabihin nun, hindi ka mapermi sa isang asawa. Pero sabi nito, hindi kinasama ng babae, sinabi ng ating Panginoon. Kung ano sabi ng babae, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napagkahalata kung ikaw ay isang propeta. Nakilala ng babae ang ating Panginoon dahil sa ating Panginoon ay nagsasalita ng katotohanan. Kaya ang tao nagsasalita ng katotohanan ay madaling makakilala ng katotohanan. Pero kung ikaw ay walang pagpapahalaga sa katotohanan, hindi mo makikilala kung ang isang bagay ay sa Diyos o hindi sa Diyos. Kung ikaw ay walang pagpapahalaga sa katotohanan, sasabihin ko sa iyo, hindi mo makikilala ang mga bagay na related sa katotohanan. Ito dapat natin maunawaan. Praise God. Kaya napakahalaga ng isang tao na ninindigan sa katotohanan. Iyon ang isang bagay na nangyari kay David, na si David ay mangusap sa kanya si Propeta Nathan. Noong una, inilalayo ni David. Sinabi ni Propeta Nathan, mayroong isang mayaman na mayroong maraming tupahan. Pero hindi niya ginalaw yung tupahan niya na mayroong dumating sa kanyang panauwi.
Pagkos pumunta siya doon sa isang mahirap na lalaki na nag-aalaga na nag-iisang tupa at kinuha niya yun at kanyang pinatay. Nagalit si Haring David. Sabi ni Haring David, kailangan mamatay ang taong yaong. Diniritsa na siya ni Propeta Nathan. Anong sabi ni Propeta Nathan? Ikaw yun. Pero anong sabi doon? Dahil si David ay tumatayo sa katotohanan, inamin niya yung kanyang pagkakamali. Hindi siya nasaktan. Taliwas sa nangyari kay John the Baptist, si Juan Bautista na sabihin niya kay Herod, hindi matuwid na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. Hindi na ni Herod. At ang ginawa niya, kinakulong niya si Juan Bautista. Pero ang si David, pwede niyang gawin ang mga bagay na yun sapagkat hari siya. Bago mo ako katulan ng ganyan, patunayan mo muna. Yeah. Ganun ang mga tao. Katulad ng babaeng ito, nang banggitin sa kanya ng Panginoon ang mga ginagawa niya. Sabi ng babae, napapaghalata ko pa. Napapaghalata ko, Ginoo, na ikaw ay isang propeta. Isa pang bagay, true worship of God brings man to see himself. Yun ang isa pong napakaganda. At yun ang bunga ng isang tunay na pagsamba. True worship, ito po'y nagbibigay ng kakayanan na makita mo ang iyong sarili. Yan po ang isang tanda ng isang tunay na pagsamba natin sa ating Panginoon. Kapag sumasamba ka sa Panginoon, naahayag sa iyo ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa iyo. Kapag ikaw'y sumasamba, ano ang nakikita mo? Si sister? Si brother? O yung kapitbahay mo? Kasi minsan yung mga tao, gano'n ang kaisipan niya, tama. Hindi nakatalo yung kumari kong kapitbahay ko, ang ganda ng pangangaral, tamang-tama sa kanya. Meron din. Sayang, absent si sister. Pag may nabanggit na hindi mo na gayon. Si sister, kayo ka dyan. Sayang, wala. Sapul sana siya. No. Ang tunay na pagsamba, tandaan natin, nagbibigay ito ng kakayanan na makita mo ang iyong sarili. Kaya kapag ikaw ay sumamba sa Panginoon at nakita mo ang sarili mo, yan ang tunay, yan ang patunay ng bunga ng isang tunay na pagsamba. Hindi ipinagsigawan ng babae ang kanyang pangangalo niya kung hindi niya nakita ang kanyang sarili. Alam niyo ba yun? Umuwi siya, bumalik siya sa kanyang bayan at ipinagsigawan niya, sinabi niya, hali kayo, tingnan niyo ang taong ito. Sapagkat nakita niya yung aking kalandian. Ganun sinasabi na pagsimba sa akin ninyo. Hali kayo, tingnan niyo ang babaan, isang lalaking ito, ang taong ito, sapagkat sinabi niya ang lahat ng aking mga pinaggagawa. Mangyari kaya na ito ang Kristo? Ano sabi? John chapter 4 verse 29, magsipalito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kaya ito ang Kristo. Sa halip na ma-opense, naging malapit pa siya sa Diyos. Amen. Inamin niya. At nagpatotoo pa siya. Pagmasdan niyo ang lalaki na nagsabi ng aking mga pinaggagawa na ako daw ay nakalimang lalaki, nakalimang asawa. Sabihin mo ito sa tao ngayon sa labas. Mga taong nagsasabi sila'y sumasamba sa Diyos at kilala nila ang Diyos, sabihin mo sa kanila ang mga bagay na yan. Ewan ko kung ano igaganti nila sa iyo. Ano sabi rito? Sa verse 39, inulit pa yung katagana yung sabi rito sa verse 39, at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya nagsisampalataya dahil sa salita ng babae.
na nagpapatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Dahil kinumpronta siya ng ating Panginoon, na convert siya sa katotohanan. Pero sa ating kapanahonan ngayon, sabihin mo ang mga pinaggagawa ng mga tao. Pakialam nyo itong pastor na ito, pati buhay ko'y kinakalkal. Diba? Kaya sabi rito, siya lumapit sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon ko, nakikilala mo ang iyong kausap, ihingi ka sa kanya ng tubig, at ang tubig na ito ay siya magpapatig ng iyong uhaw. Sabi ng babae, bigyan mo ako ng ganitong klaseng tubig na hindi na ako pumunta rito sa ganito palayo na lugar para umigib. Sabi ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon, umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa. Yan, ang gusto muna ng Panginoon, magsalita siya ng katotohanan kung saan ba siya tumatayo. So, nung makita niya ang babae tumatayo sa katotohanan, kaya sinabi niya, tama, dahil nakalimang asawa ka na. Diba? So, ang tanda ng isang tunay na pagsamba, nakikita natin ang ating sarili. Nahayag sa atin ang ating sarili. Ito ang palatandaan ng isang epektibo at bunga ng isang tunay na pagsamba. Sa aklat ng Isaiah, chapter 6, verse 1 to 8, ay makikita rin natin yung katotohanan na yun. Napasahin ko para sa inyo, ang sabi rito, noong taong namatay o noong taong mamamatay ang Haring Oseas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Sa itaas niya nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak, may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mukha, at may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may dalawa na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa na nagsasabi, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian, at ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Napuno na ng usok. Hindi usok yun na galing sa inihaw, kundi yun ay usok na galing sa presensya ng ating Panginoon. Sabi rito, verse 5, nang magkagayon sinabi ko sa Ama ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nang ang anghel ay sumamba rin si Isaiah, at ang sabi rito, nakita niya ang kanyang sarili. The fruit of true worship ay yung nakita mo ang iyong sarili. Ito ang sabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Yan ang napakahalaga. Ito po ang layunin natin kung bakit tayo ay may live streaming na ginagawa. Kung bakit tayo hindi tumitigil, sapagkat sa panahon ito, napakahalaga na makita natin ang ating sarili. Kapag kung hindi mo makikita ang iyong sarili, wala kang aayusin. Kung hindi mo makikita ang iyong sarili, walang pagbabago, walang changes. Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Ito ang dapat nating maunawaan. Kaya sa panahon na ito, napakahalaga. Amen. Ang salita ng ating Panginoon. At ang tunay na pagsamba ay nagbubunga ng mga katotohanan, nagbubunga ng pagkahayag ng ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Ang tatlo, at dito ako magtatapos, true worship produce sacrifice. Amen. Amen. Ito ang dapat natin maunawaan. True worship, hindi lang yung makikita niya yung kanyang sarili, kundi ang tunay na pagsamba ay nagpuproduce po ito ng sacrifice. Sa Bible, pag sila'y sasamba sa Panginoon, nag-aalay sila ng mga tupa, baka bilang sakripisyo sa Diyos. Bakit nila ginagawa yun?
Pansinin natin, ang sakripisyo ng babaeng Samaritana. Hindi lang pagsasalita ng katotohanan ang ipinapakita ng Panginoon kung bakit pinuuwi niya ang babae, kundi ipinapakita rin dito ng Panginoon ang pagsunod sa Panginoon. Mayroong sacrifice. Hindi mo papabalikin ka. Binanggit ng babae kung gaano kalayo ang kanyang pinagpupunan. Ano sabi niya? Bigyan mo ko ng tubig na ito na hindi na ako magpabalik-balik sa ganito kalayo para umigin. Akala niya, ang lahat ng bagay, ang pagsamba ay napakadali. Kaya ano sabi ng Panginoon, umuwi ka sa inyo. Huwag mo ang asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Hindi lamang nais ng Panginoon na magsalita siya ng katotohanan, kundi ipinapakita rito ng Panginoon mayroong sakripisyo. Amen? True worship produce sacrifice. Pinauwi ang babae kundi ipinakikita rin dito ang kanyang pagtitiis o ang kanyang sakripisyo. Kaya sabi ng John chapter 4 verse 28 to 29, sa gayon iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Nangyari kayang ito ang Kristo. Kung walang sakripisyo, walang apoy. Dahil yung sacrifice ang sinusunog ng apoy. Nakukuha niyo ba ito? Kung walang sacrifice, walang apoy. Dahil ang sinusunog sa altar, ang unang pamamaraan kasi ng pagsamba sa ating Panginoon sa panahon ni na Abraham, naglalagay sila ng mga panahon ni David, ni Haring Solomon, naglalagay sila ng mga baka, mga tupa, sa altar at yun ay sinusunog sa apoy. Kung walang sacrifice, walang apoy. Kaya ang mga taong walang pagsasakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon, tamad na tamad mag-sacrifice, walang apoy sa puso. Nakuha nyo ba? Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan ng sacrifice. Kaya ang pagsamba sa Diyos, hindi ka po pwedeng sumamba sa Panginoon nang wala kang sacrifice na gagawin. Kinakailangan, maglalakad ka katulad ng babae ito, pabalik-balik siya sa paglalakad. At wala tayong nakita na bumalik pa uli siya doon sa kanyang panlimang asawa. Sa madaling salita, iniwan niya ang kanyang asawa. Hindi ibig sabihin nung dinagdagan pa niya. Dahil pag mas marami ang allowance. Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin dito? Ibig sabihin, isinacrifice niya. Kaya mga tao walang alam sa pagsasakripisyo. Hindi yung marunong sumamba. Yan yung nagsasabi, kagapon punta mo lang sa church, pupunta mo lamang sa church, mo yung isang linggo, pupunta ka na naman. Hindi nila unawa yung salitang sakripisyo, sacrifice. Kaya walang apoy ang kanilang puso, hindi nila kayang iwanan ang mga bagay na mahalaga sa kanila, trabaho, negosyo, bisyo. Ayaw nilang mag-sacrifice. Lalo ng mga negosyante. Dahil ang mga negosyante, hindi nila maiiwan ang kanilang trabaho. Hindi nila matatalikuran ang mga bagay na hindi dapat ibinibinta. Yung natindahan na nagpibinta ng sigarilyo, alak, ewan ko, maliban sila matuto ng sacrifice, hindi nila mahututunan ang tunay na mensahe ng pagsamba sa Diyos. Amen. Kaya walang apoy. Hindi ka makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kung walang apoy ang puso mo. Bakit malamig ang paglilingkod mo sa Diyos?
Walang apoy sapagkat wala kang sacrifice. Hindi bababa ang apoy ng walang sacrifice. Nasusunugin. Yung sacrifice mo, yun yung sinusunog ng apoy. Ang apoy ay sumisimbolo sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Paano bababa ang Espiritu ng Diyos sa iyo kung wala kang isinasacrifice? Kung ayaw mo ng pagsasacrifice sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Sa 1 Kings chapter 18 verse 19 to 38, hindi ko na lang babasahin. Kasaysayan niya ng paligsahan sa bundok ng Carmelo ni Elias. Ano sinabi ko ng propeta Elias? Hinamon niya ang ilang daang propeta ni Balaam, ni Haring Akab. At sabi roon, gumawa sila ng altar. Sabi roon ng Bible, ilagyan nila ng handog. Ilagyan naman ng handog. Ang mga propeta ni Akab, na pinakakain ni Akab. Ang sabi roon, ang sino mang magpababa ng apoy at sumunog ng handog ay siyang Diyos na buhay. O sayawan na yung mga 300 propeta niya. Haring Akab, sinusugatan ng katawan nila. Halabila, halabila, sabi doon, ininsulto pa ni propeta Elias. Laksan nyo ang inyong tinig at baka ang inyong Diyos ay natutulog. Ano sila halabila, kayang ganito, kinusugatan nila na yung katawan nila. Ang sabi, dumating yung hapon, walang sumasagot. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Bible, si Elias naman, okay, walang sumagot. Marahil ang inyong Diyos ay nasa malayong paglalakbay kaya hindi kayo marinig. Iniinsulto pa ni propeta Elias. Kaya sabi niya, kung man natatawag sa aking Diyos, basahin niyo ng tubig ang altar, ang handog. Binasa ng tubig. Pagkatapos nun, dagdagan mo pa, buhusan mo pa ng ilang timba, binuhusan. Hanggang sa maikatlo, sabi doon, dagdagan nyo pa. Ang sabi doon, halos magputik na yung dampana, yung altar. Ang sabi doon si Elias, ay nanalangin sa Panginoon at bumaba ang apoy. At hinimuran ng apoy ang tubig at natuyo ang dampana at sinubog ang handog. Ang apoy ang nagpapatunay. Amen. Ang pagtanggap ng ating Panginoon Diyos. Ito ang dapat natin maunawaan. Kaya napakahalaga. Paano magkakaroon ng apoy? Paano mayroong bababang apoy kung walang handog? Kaya sa paglilingkod sa ating Panginoon, ito ang dapat natin maunawaan. Through worship, produce sacrifice. At ang sakripisyo ang sinusunog ng apoy. Amen. Naranasan natin ang apoy sa ating buhay, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo natin. Tayo ngayon ay nasa panahon talagang kailangan mag-sacrifice ka. Amen? Magsasacrifice ka para lamang ikaw ay mahirap. Mahirap dumalo sa pamamagitan ng live streaming. Kailangan mo pa, meron ka pang load. Tapos minsan, pahanghang pa yung habang nagsasalita ka, bibirit yung mga ngarap, biglang iikot yung mga. Pagkatapos nun, tayo ko'y manalangin sa Panginoon. Tapos na yung sermon. Hindi ko na. Diba? Tapos habang ikinan yung nakikinig, biglang may dadaan sa iyong pusa, tatakbo sa iyong harapan, ma-interrupt ka. Diba? Napakahirap. Manunood ka na biglang isisigaw yung nanay mo. Yung sinain! Wala na. Pero kailangan natin yung pagsasacrifice. Ito dapat natin maunawaan sa panahon nito na hindi pangkaraniwan ang ating nararanasan. Amen. Tandaan natin kung walang sacrifice, kung walang pagsasakripisyo, walang apoy. Amen. Ito ang dapat natin maunawaan.
maunawaan. Tatlo lang bagay itong aking binigyan ng pansin. Nangusap ako sa isang simple payat na pangungusap, the fruit of true worship. Amen? True worship produce truth. Amen? Kung tama ang iyong sinasamba, mamumuhay ka ng tama. Amen. Ito ang dapat natin mamuha. Kung mali ang iyong sinasamba, mamumuhay ka ng mali. Ito ang dapat natin maunawaan. Praise God. As isang taong sumasamba ng tama, madaling ituwid ang kanyang puso kapag siya'y tumatayo sa katotohanan. Pangalawa, through worship of God brings man to see himself. Nakikita ng tao ang kanyang sarili sapagkat yun ang tunay na bunga ng pagsamba. Na nakikita mo yung sarili mo. Amen. Kapag ikaw ay sumasamba sa ating Panginoon, nahayag sa iyong harapan kung ano ka. Amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang pagsamba natin sa ating Panginoon, walang pinagkaiba na humaharap ka sa salamin. Nakikita mo pa nung hitsura mo. Through worship, produce sacrifice. Amen. Ito ang dapat natin maunawaan. Natutong mag-sacrifice ang babae. Amen. Nagpabalik-balik siya. And ngayon, nag-evangelize siya. At ang isa lang ang topic niya. Pagpasdan niyo, nasumpungan ko ang Kristo na nagsabi ng aking mga pinaggagawa. Hindi siya nahiya. Ikinahayag niya at sinabi niya kung ano ang sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya na siya ay nakakalima ng asawa. Ben, ito dapat natin maunawaan. Ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa oras na ito, nangusap ako sa isang simple at bayang na pangungusap. Makasakali ako pa rin na mayroon mga bawat isa sa atin o mayroong isang mga nakikinig na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, ako'y mananalangin para sa inyo. Igagay ko kayo ng isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Inaamin ko po ako'y nagkasala sa iyong harapan. Dinadalangin ko po na patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali at pagkakasala. Nagpasya rin ako na ikaw ay aking tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, binubuksan ko ang aking puso, inayayahan kitang pumasok at maghari sa aking buhay. Panginoon, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa iyong biyaya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nais ko manalangin sa aking mga kapatiran, sa kanilang mga bahay, nanonood, ikinig ng salita ng ating Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, kayo po ang magbigay ng paglago. Turuan mo siya matuto, lumabas sa kanila ang bunga ng tunay na pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. Tulungan mo po, Panginoon, na maging genuine ang puso ng bawat isa sa amin, lalo na ng iyong mga anak. O God, mag-produce ng katotohanan at matuto kami, Panginoon, ng lahat ng bagay na may kilalaman sa iyo, dakilang Diyos. Magbago ka ng buhay, magpalaya ka ng mga taong alipin ng kasalanan. O God, magpalaya ka ng mga taong alipin ng bisyo. O God, walang direksyon na buhay. Mga wasak na tahanan ay ayusin mo po, dakilang Diyos, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, O God. Bless mo po ang iyong mga anak, O God. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. O sa pangalan ni Jesus at taga Nazaret. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God.